Po natin ngayon tungkol sa losartan. I'm sure marami sa inyo uminom ng losartan. Pwede po sa high blood pressure. Actually, itong mga gamot na may sartan, marami sila. Halos pare-pareho naman yung effect eh. Losartan, valsartan sa high blood, telmisartan, olmesartan, halos pare-pareho. So, tama pa rin yung sinasabi ko tungkol dito pag ito yung mga gamot ninyo. Ang bibigay ko muna yung mga benefits. Sino ang matutulungan ng losartan at ibang sartan. So, sa isang grupo ng tao na may high blood, malaking tulong ang losartan. Pero meron ding grupo ng mga pasyente na hindi makakatulong ang losartan. So, hindi siya one size fits all na pag nakikinig kayo dito, lahat iinom. Hindi po. Papakita ko sa inyo yung benefits ng losartan, kanino bagay, at mamaya yung 10 bawal gawin at yung possible side effects kung umiinom kayo ng losartan. Ang losartan, ang trabaho niya, pinapababa niya yung blood pressure. Isa to sa epekto niya. Binablock niya yung angiotensin receptor blocker siya. So, pinapaluwag niya yung mga artery. So, pag lumuwag yung mga artery ng katawan, bababa yung blood pressure. Ayon sa mga pag-aaral, ito po inaaral namin bilang cardiologist, bilang internist, ito yung mga pinag-aralan namin. Yung mga umiinom ng losartan, nakita nila mas hindi nai-stroke. Proven to. Ito sigurado na patunayan. Mas hindi nai-stroke, mas hindi sila na-heart attack. Kung may high blood ka at umiinom ka ng losartan. Although, yung amlodipine na favorite ko ring gamot, ganun din siya. Bawas stroke, bawas heart attack din siya. Okay, mamaya, papakita ko rin difference ng amlodipine sa losartan. Pero ang losartan, may dagdag benefits pa siya. Ang losartan, maganda siya sa heart failure. Kung kayo ay mahina ang puso, nasabihan lumalaki ang puso, nasabihan kumakapal ang puso, may left ventricular hypertrophy, pwede sa ECG, pwede sa 2D echo, kumakapal ang puso, lumalaki ang puso, humihina yung ejection fraction sa 2D echo, bagay na bagay itong mga sartan. Losartan, valsartan, telmisartan, olmesartan. Actually, bagay din sa heart failure at malaking puso ang mga pril. Yung mga pril na gamot, ACE inhibitor, ito yung mga enalapril, captopril, lisinopril. So, maganda rin siya. So, yan bukod sa high blood, heart failure, maganda. Isa pa, yung mga takot magkaroon ng diabetes. Yung at risk magkaroon ng diabetes, may lahi ng diabetes, mataba, lalaki, mahilig sa matatamis. Yung umiinom ng losartan para sa high blood, mas bumababa ang tsansa nilang magka-diabetes. So, napakagaling. Ang dami niyang added benefit. Di ba? At bukod dito, meron pa isang use ang mga sartan. Itong angiotensin receptor blocker. Ang use niya para sa mga may early stage ng kidney disease. Ito, lilinaw ko. Kailangan malinaw na malinaw. Bawal inumin ang gamot kahit anong binabanggit ko nang hindi nagpapakita sa doktor. Ang final decision, cardiologist nyo or nephrologist, kidney specialist. Pero ikukwento ko na sa inyo. Sa kidney disease kasi, chronic kidney disease, 5 stage yan. Stage 1, stage 2, hanggang stage 5. Stage 5, stage 4, papuntang dialysis yan. Sobrang taas ng creatinine. Stage 1, stage 2, early pa lang yung kidney disease. Baka konting taas pa lang ng creatinine, konting protina pa lang lumalabas sa ihi. Chronic kidney disease, stage 1, stage 2. Itong early stage, posible, ulitin ko, posible matulungan ng mga sartan. Pero ang nephrologist nyo lang po ang pwede magbigay. So kung meron kayong chronic kidney disease, early stage, stage 1, stage 2, punta kayo sa nephrologist nyo, baka lang bigyan kayo nitong mga losartan, valsartan, or telmisartan either doon. Pero siya po magdi-decide. Actually, minsan nga kahit walang high blood, binibigyan nito para sa kidney disease. Pero tulad na sinasabi ko, hindi kayo pwede iinom ng basta-basta kasi
sobrang sensitive at mahirap ang pagbigay. Ito yung mahirap sa pagdodoktor. Hindi siya basta-basta lahat ng pasyenteng may chronic kidney disease bibigyan ng losartan, mali po yun. Hindi. Ang gagawin ng nephrologist nyo, kung stage 1, stage 2 chronic kidney disease, baka bigyan ka na isang sartan, susubukan ka nitong isang losartan or ibang sartan. Pag binigyan ka niya, siguro in 1 to 2 weeks, uulitin yung creatinine mo. Pag yung creatinine mo bumaba, gumanda, ay baka ituloy-tuloy yung losartan. Pero may tsansa din, pag binigyan ng losartan ang chronic kidney disease stage 1, stage 2, pwedeng lumala. Pwedeng tumaas ang creatinine, pwede din mag-kidney failure. So, sino makakaalam kung yung stage 1 kidney disease mo ay lalala o bubuti with losartan? Actually, walang makakaalam, kaya nga siya trial eh. Pero basically, sa mga pag-aaral, parang mas panalo. Parang mas panalo kaysa talo. Kaya sinasabi ko sa inyo, mahirap siya. Okay? Pero sa high blood lang, kung high blood lang issue nyo, pwede losartan. Kung ang issue nyo lang, malaki ang puso, mahina puso, pwede losartan. Takot sa diabetes, pwede rin losartan. Okay? Ngayon naman, ano yung mga bawal gawin? Ano dapat ingatan? Okay? Habang sinasabi ko 10 iingatan, makikita nyo na rin yung mga side effect ng losartan at kung ano rin yung talo niya. Okay? Meron din siyang mga ibang kahinaan. Okay? Ano yung kahinaan ng losartan? Ang kahinaan niya is mas mahina siya magpababa ng blood pressure kumpara sa amlodipine. Kumbaga, pag nag-boxing tong dalawa, pag naglaban ng losartan sa amlodipine, nag-boxing sila, pampababa ng blood pressure, laging panalo si amlodipine. Si amlodipine kasi, 24 hours ang epekto, tsaka malakas. Panalo siya ng mas nabababa niya yung mga super high blood, matigas ang blood pressure, ayaw bumaba, diba? Mataba, matigas ang ulo, amlodipine para tulog yung high blood mo, makontrol. Losartan, nakokontrol din yung high blood pero mas mahina. Isa pang problema sa losartan. Sa losartan, after 12 hours, medyo hihina na epekto niya. Uminom ka sa umaga, after 12 hours, sa gabi, medyo mahina na. Pagdating ng 24 hours, kinabukasan, ang epekto, uminom ka ng umaga ng losartan, gabi, mahina na epekto. Ibig sabihin, mahina na control sa blood pressure. Paggising mo next day, 24 hours, ang epekto na lang ng losartan mo, 25%. So, medyo mahina na. Hindi katulad ng amlodipine, ininom mo kunwari sa umaga, hanggang gabi, hanggang kinabukasan, meron pang epekto kasi mas malakas siya. Pero, on the other side, sinabi ko nga sa inyo, may added benefit naman yung losartan, di ba? Malaki yung puso, iwas diabetes. So, ito yung mga 10 dapat ingatan. 10 dapat bawal gawin sa uminom ng losartan. Number 1, hindi pwede tigil bigla. Okay? Lahat naman gamot sa high blood eh. Kasi pag tinigil mo bigla, walang paalam sa doktor, after 2 to 3 days, pwedeng tumaas. Although wala naman siyang rebound effect. Hindi yung pag tinigil mo may mangyayari sa'yo. Ang mangyayari lang, tataas lang yung blood pressure. Pero otherwise, wala naman talagang epekto mangyayari. Ang bawal itigil agad yung gamot na metoprolol. Yung mga olol. Ako, naka-metoprolol ako eh. Maganda yung metoprolol, mahina sa blood pressure, pamparelax, mabilis ang heart rate. Pero ang metoprolol at yung mga ibang olol, atenolol at iba pa, pag tinigil mo, imbis na bumagal ang heart rate mo, lalong bibilis. May rebound, parang nasanay ka na sa metoprolol, binababa yung heart rate mo, tinigil mo bigla ka magpapalpitate. So, dahan-dahan ang tanggal. So, wag lang biglang itatanggal. Ipaalam muna sa doktor. Number 2, pag naka-losartan, bawal uminom ng alak. Alak kasi nakakalasing, nakakasedate, at yung alak, nagpapataas ng dosis ng losartan. So, kung nakainom ka ng losartan, uminom ka ng alak, baka sumobra lakas yung epekto ng losartan, ma-low blood ka naman. Kasi uminom ka ng alak eh.
Alak, bawal din sa amlodipine. Alak, bawal din sa antidepressant. So, sobrang alak, hindi rin maganda. Kasi dumadaan siya sa liver, sa atay. Losartan sa liver din dumadaan. Sa liver din nagme-metabolize. Number 3, ang isang side effect ng losartan, actually pwede mo sabihin good side effect. Magugulat kayo dito, hindi nyo pa alam to. Isang side effect ng mga sartan, nakakataas ng potassium level. Actually, maganda nga dapat mataas potassium, di ba? Maraming kababayan natin, low potassium eh. Pero syempre, aware tayo, pag naka-losartan, pwedeng tumaas ang potassium. Ibig sabihin, kung meron ka pa ibang iniinom, baka umiinom ka pa ng potassium supplement, o meron ka ibang potassium na iniinom para sa ibang sakit, tapos naka-losartan ka, baka sumobra taas ang potassium. So, bantay lang sa potassium kasi delikado yung mababang potassium, delikado din yung mataas. Aware lang na losartan, nagpapataas ng potassium. Pero sa normal na tao, okay lang dapat yun eh. Minsan gusto pa nga natin na tumataas yung potassium. Number 4, yan, number 4, huwag maging dehydrated. Diba, lagi ko sinasabi sa inyo, inom ng maraming tubig. 8 to 10 glasses tubig sa isang araw, diba? Bakit ko sinasabi tubig? Isip natin, tubig para sa kidney, tubig para sa mukha, tubig, ano ba? Kasi pampalakas, diba? Para sa tiyan, tubig. Pero ang tubig, pag umiinom ka ng mga gamot, kailangan mo rin maraming tubig. Pag maraming tubig kasi, yung liver natin, para gumana yung atay natin, kailangan din maraming tubig eh. Para umandar yung function niya. Pag dehydrated ka, okay, kulang ka sa tubig, diba? Pwedeng bumaba blood pressure mo. Nainitan ka, tapos naka-losartan ka, baka ma-low blood ka masyado. Baka magulo yung electrolytes mo. Okay, yung sodium, potassium mo, baka sumobra, baba. Diba? Nagtatai ka, dehydrated, nag-losartan, baka ma-low blood. Isa pa, number 4, mga senior. Okay, very important. Mga senior, 60 years old and above, usually, ang pag-process ng losartan mas mabagal. Ang pag-alis ng losartan sa katawan, mas bumabagal. Senior na kasi. Kaya, ang dose ng senior, parang mas malakas epekto sa kanila. So, in short, pag naka-losartan ka, 50 mg sa batang edad, 50 mg sa batang edad, baliwala. Pero edad 70, binigyan mo losartan, 50 mg, baka mas malakas konti. Mas alaga sa senior, mas hinay-hinay. Number 5, bawal na bawal gawin. Kung umiinom sa losartan, ito, bawal na bawal gawin. Bawal magbuntis. Hindi pwede magbubuntis ang naka-losartan, naka-sartan, kahit naka-pril, yung mga enalapril, captopril, losartan. Bakit? May siguradong masamang epekto sa baby. Okay? Kaya kung bata pa kayo, magbubuntis pa, ibang gamot na lang inumin mo pang high blood. Mga amlodipine. Amlodipine kasi, medyo bawal din sa buntis, pero hindi ganoong kasama. May category yun eh. May category ng gamot sa buntis. A, B, C, D. A, category US FDA sa buntis, pwede inumin yung gamot. B, baka pwede inumin. C, medyo bawal inumin sa buntis. Category D, dog, bawal inumin. Ang losartan, category D. Ibig sabihin, bawal na bawal sa buntis. Nagpapadede, losartan, walang pag-aaral, pero hindi na rin natin sinasadya. So, ibang gamot pag buntis. Buntis na high blood, nifedipine, tsaka methyl-dopa, Aldomet, yun lang mga binibigay. Number 6, severe kidney disease, severe liver disease, bawal ang losartan. Diba sinabi ko sa inyo, yung losartan, diba, pag kidney, chronic kidney disease, stage 1, stage 2, baka pwede pa. Sa stage 3, medyo alanganin. Stage 4, stage 5, kidney disease, ay bawal na yung mga losartan. Kasi pag malapit na mag-dialysis, mataas na creatinine, mahina na ihi, mataas na potassium nito. Tataas na yung potassium ng may chronic kidney disease. Tapos losartan, tataas pa yung potassium. Hindi na po pwede talaga. Severe kidney disease, bawal na. Severe liver disease, bawal na. Pero wala naman kayong severe liver disease eh. Kung may liver disease, binabawasan yung dose. So kung may problema sa kidney, check ang creatinine,
may problema sa liver, check ang SGPT, SGOT. Kung sobra taas to, bawal din itong mga gamot. Number 7, huwag din sobra alat kumain. Pag sobra alat ang kinakain, humihina din yung losartan. Alat kasi nakakataas ng blood pressure. Number 8, iwas sa pain reliever. Okay? Mga NSAID, mefenamic acid, ibuprofen, iwas. Bakit? Baka daw humina epekto ng losartan. Tsaka sinabi ko sa inyo, ang pain reliever, unless nireseta ng doktor ninyo, kung kayo lang basta-basta umiinom, di ko pinapayo, kasi pain reliever, pwede makasira ng tiyan, pwede magka-ulcer, pwede rin masira ang kidneys, di ba? Pain reliever, baka makasira ng kidneys, mefenamic, ibuprofen, at iba pa. Sasabayan mo pa ng losartan na minsan good, minsan bad sa kidneys, eh ayaw na natin. Parang, kumbaga sa kidney, wag mo na ako masyadong galawin, di ba? Mas konting gamot itong pain reliever ba sinasabi ko sa inyo? Unless nireseta ng doktor, huwag araw-arawin, huwag gawing vitamins ang pain reliever kahit over the counter pa. Number 9, ito binabantayan. Yung mga bawal isabay sa losartan. Yung iba, merong mga diuretic, pampaihi na bawal, depende yan. Lithium, para to sa mental health, bawal isabay. Rifampicin, yung umiinom ng para sa tuberculosis, medyo, pag sinabay sa losartan, hihina ang losartan. So, may mga gamot hindi pwede isabay sa losartan. And number 10, binabantayan natin side effects. Okay? Ano possible side effects? Ito naman, maliit lang naman ang chance ng side effect. Pero kung meron ka nito, di aware lang tayo. Side effect ng losartan, yung iba sinisipon-sipon. Okay? Tapos, yung iba naman, namamaga yung face. Pero bihirang-bihira to. Rare lang to. Very, very rare. Merong iba, inuubo. Inuubo. Actually, yung ubo, problema yun ng mga ACE inhibitors, yung mga captopril, enalapril, inuubo. Pero ang losartan, meron ding konting ubo, meron ding konting nasal congestion, pasipon-sipon, at upper respiratory tract infection. May possibility. Tsaka isa pang binabantayan sa losartan, actually kahit anong gamot, amlodipine, losartan, first 3 days. Yung unang 3 araw na pag-inom, syempre maselan yun eh. So, pag bago pa lang ang inom, gusto ko nga medyo mababang dosis, wag mo na biglang magja-jogging, magpapagod, magpapainit o tayo baba, kasi nag-a-adjust pa yung katawan mo eh. Ang takot natin, baka sumobra baba ang blood pressure eh. Baka first dose, sumobra baba. Pero kung 1 week ka na umiinom, sanay na yung katawan mo, okay na yun. Pwede na siya tuloy-tuloy. Okay? So, first 3 days, binabantayan lang, baka bumagsak yung blood pressure. Pero otherwise, tuloy-tuloy na siya. Okay? So, I think naturo ko lahat ng kailangan nyong alamin sa losartan. Pwede may pagkain, pwede walang pagkain. Tulad na sinabi ko, first 3 days, ingat lang, baka mahilo, baka bumaba ang BP. Pero otherwise, tuloy-tuloy lang to. Pwede ba itigil yung gamot? Kailangan pa alam nyo sa doktor nyo. Sabihin nyo, Doc, normal na BP ko, 130/80 na eh. Naka-losartan ako, naka-amlodipine ako. Titigil ko ba? Actually, hindi mo dapat itigil kasi normal nga yung BP mo. Kaya nga nag-normal yung BP mo, ito BP mo normal, 130/80. Kasi meron kang 2 gamot or 1 gamot. Pag tinanggal mo yung gamot, tataas ulit yung blood pressure mo. Kailan mo pwede itigil? Siyempre, papaalam mo sa doktor. Pwede mo itigil kung bagsak yung blood pressure mo. Kung bumagsak, kung 90/60 ka na lang, o sumobra baba. Ibig sabihin, nasobrahan, tsaka natin babawasan. Pero kung ang BP mo, 150/100, naka-losartan ka or naka-amlodipine ka, ibig sabihin, kulang ang dosis. And lastly, ano dose ng losartan? From 25 milligrams up to 100 milligrams a day. Yun lang ang dose. Ang availability, may 50 milligram tablet, may 100 milligram, pero 100 milligrams lang. Bawal lumampas sa 100, overdose. Okay? Pag hindi makuha yung high blood mo sa 100 milligrams ng losartan, dagdag tayo ibang gamot. Bawal i-overdose. Ang maganda na sa losartan, lumang gamot, may generic, murang-mura to, pwedeng-pwede sa mga kababayan nating mahihirap.
Yung amlodipine, sinabi ko nga, mas malakas. Marami ding generic. Murang-mura din. Okay, sana po may tulong to. Share po natin sa ating kababayan. God bless po. Thank